Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang ina na sinubukang protektahan ng kanyang anak mula sa katotohanang tudurog sa kanyang puso at pagkatao. Siya ay si Adelaida. Pamilyang binuo ng ina at amang mapagmahal at responsable. Ito ang uri ng pamilyang pinangarap ko para sa akin nag-iisang anak. Ito rin ang uri ng pamilyang kinamulatan niya. Ngunit, totoo nga ang kasabihan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Oh, Mike. Bakit higap ka ng hikab? Nagpuyat ka na naman kagabi, no? Tumawag kasi si Papa eh. Oh, Nagkwentuhan kami tapos hindi ako nakakatulog kaya kinuha ko na lang yung research paper namin. Ngayong umaga ako inaantok. ay sus! Aantukin ka niya sa klase. Okay lang ma. Sa hulihan na lang ako upo para hindi ako mahalata ng teacher namin na natutulog. Aray ko ma! Bakit ka nangungurot? Sige, subukan mo matulog sa klase. Joke lang. Ano naman ba kasi ang pinag-usapan niyo ng papa mo at mukhang na-excite ka na naman. Hindi ka nakatulog. Wala naman ma. Sabi ko lang sa kanya, ibili niya ako ng bagong laptop pag uwi niya rito. Few months from now. Humingi ka na naman sa kanya? Ikaw talaga? May laptop ka ba naman Bibili ko lang niya last year. Naglalambing lang naman talaga ako kagabi kay Papa kaya pumayag naman siya. So, wala na akong magagawa. Kaya na sa papa mo. Bakit naman ako mahiya sa kanya? Papa ko siya, ma. Kaysa naman humingi ako sa ibang tao, di ba? Mas mainam lang sa sarili kong ama ako humingi. Ate, sabi mo nun, sasabihin mo sa kanya kapag graduate na siya ng high school. Anong petsa na? Ka-graduate na siya ng college, hindi mo pa rin nasasabi ang totoo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, natitiyak ko mahihirapan ka rin. Ay, alam mo, kung ako nasa kalagayan mo, baka graduation pa lang sa kinder ni Makmak, sinabi ko na sa kanyang sumakabilang bahay na ang papa niya. Ay, naku, Ina, oo. Ate Adele, habang tumatagal, lalong nasasanay si Makmak sa buhay na mayroong isang ideal family. Napilit mong ipinararana sa kanya. Ang inaalala ko lang, baka sa ibang tao niya pa malaman ng totoo. Bahala na ang Diyos. Kung dumating ang panahon yun, di haharapin ko na lang. Pero sa ngayon, hindi ko talaga kayang saktan ng anak ko. Hindi ko kayang pagmasdan ang mukha niya. Habang pinagtatapat ang isang malungkot na katotohanan. Ayun, ma. Ayun na si Papa. Natatanaw ko na siya. Oo, nakikita ko. Excited na ako. Pa! Mac, malayo pa siya. Lalapit din siya dito. Huwag ka na sumigaw. Namimiss ko si Papa eh. Ikaw talaga? Pa! Mama! Ay, naku. Sige na nga. Salubungin mo na. Tulungan mo na siya sa mga bitbit niya. Oo. Pa! Pa! Naku, lalo kaya atang tumangkas. Mas matangkad na ako sa'yo. Oo. Akin itong mga gamit mo. Itong bag ko na lang. Ako na itong iba. Mabigat tong bag na to. Pa! Andito na si Papa. Oo. Kasi naman, hindi ko nakikita. Mula nung bata ka hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Pakiramdam ko tuloy, artista ako sa tingin mo uwi ako eh. Hindi na nga yun nakatulog eh. Alas 10 pa lang na umaga. Gusto nang pumunta rito sa airport. Ay, andun yung kotse, nakaparada. Ay, tara. Pa! Dala mo ba yung laptop ko? Naku. Ay, lagot. Nakakalimutan ko. Ano? Ikaw lang ang hinihintay ko, Adelaida. Kung gusto mo nang sabihin sa kanyang totoo,
tutulungan kitang magpaliwanag. Kuya, natatakot ako. Ay, Wala ka namang pamilya. Hindi ba pwedeng magpanggap ka na lamang na tatay niya habang buhay? sa totoo lang, sa ganitong edad, naiisip ko, paano kung bigla akong magkasakit o kaya atakihin? Paano kung bigla akong mamatay? Tatanggapin kaya ako sa langit ngayong halos 2 dekada akong nagsinungaling sa isang inosenteng bata? Kuya, Nakukonsensya na rin ako sa ginagawa natin kay Makmak. Oo, masasaktan siya. Pero, kahit anong gawin natin pagpapanggap, hindi na natin mababago ang katotohanan, Adelaida. Naku, Makmak, mataas ang lagnat mo, tapos nag-chill ka pa. Tita, ayoko magpadala sa ospital. Takot ako. Ano ka ba? Sasamahan ka naman namin. Kahit na, takot na ako eh. Ina, Ay, ate, kailangan mo nang dalhin sa ospital ang anak mo. ano kaya sa tingin mo sakit niya? Nurse lang ako, wala akong kakayahang mag-diagnose ng sakit. Pero tingin ko, hindi simpleng lagnat lang to. Ma, ayoko. Namumutla ka rin eh. Tara na. Dadaling ka na namin sa ospital. Huwag, ayoko nga eh. Sasamahan ka namin. Ako, ang tita mo at ang papa mo. Kahit na, ayoko. Tuturukan nila ako ng injection dun eh. Ayoko, takot ako sa injection. Makma, kung ayaw mo lumalaya ang sakit mo, sumunod ka sa akin, ha? Wala isa man sa atin na may type ng dugong kailangang isalin sa kanya, Adelaida. Ito na yata ang panahon na hinihintay nating lahat. Dumating na. Ate, anong plano mo? Kailangan na ni Makmak na masalinan ng dugo. Ina, samahan mo ako. Ha? Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin ang ama ng anak ko. Sila? Nasaan si Tomas? Bakit may nahanap ang asawa ko? Oh, asawa? Bakit? Kasal ba kayo? Ina, Sino ba kayo? ang tanong ko ang sagutin mo. Nasaan si Tomas? Wala siya rito. Rosie! Wala pala, ha? Umalis na kayo. Umalis na kayo. Sino ba yan? Ano? Tomas! Mga taga-DSWD? Nagsasurvey. Adelaida, anong ginagawa mo rito? Oh, nahiga ka rito. Dahan-dahan. Okay na ako, tita. Thank you. Mag-iingat ka sa susunod, ha? Kung ayaw mo na uling makonfine sa ospital ng ilang linggo. Eh, hindi ko naman gustong magkasakit ah. Oo na. O siya, marami. Si Papa. Ha? Nasa labas. Oo, nasa labas. Si Mama. Tatawagin ko. Bakit? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang silang makakita. Makmak, Bakit, tita? tandaan mo. Love na love ka ni tita, ha? Alam ko yan, tita. May sakit ka man o wala, masaya o malungkot, nandito lang ako. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ako, ha? Okay, thank you, tita. Anak, Ma? Pa? Bakit parang ang seryoso nyo? hinintay talaga namin makarecover ka muna sa sakit mo. Bago namin ito sabihin sa iyo. Anak, alam mo naman,
kung gaano kita kamahal, di ba? Oo naman, pa. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Kaya ayaw na namin patuloy kang paglihiman. Naniniwala akong nasa tamang edad ka na para maunawaan ang ganitong klaseng bagay. Tomas, Ma, anak, sa kanya galing yung isinaling dugo sa iyo nung nasa ospital ka. Siya ang tunay mong ama, Mac. Ang papang kinagisnan mo ay nakatatanda naming kapatid ng tita Ina mo. Patawarin mo sana kami. Kung itinago namin to sa'yo ng napakahabang panahon. ikaw palang totoo kong tatay. Medyo mas bata ka palang tingnan sa personal. Anong ibig mong sabihin, ma? Alam ko na po ang lahat. Matagal na. Paano? High school pa lang ako, alam ko na. Hinihintay ko lang talagang sabihin niyo sa akin ng totoo. At hinihintay ko rin makita siya ng personal. Anak, Huwag mo kong tawaging anak. Oo, nabuo ako dahil sa'yo, pero hanggang doon lang ang pagiging ama mo sa akin. Si Papa Bert pa rin ang itinuturing kong ama. patawarin mo ako, anak. Matagal ko na po kayong pinatawad. Hindi ko naman naramdaman ang kawalan niyo sa buhay ko, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Maganda naman ang buhay namin ni Mama kahit wala ka. Higit sa lahat, masaya kami. Sana ikaw din at ang pinili mong pamilya. My goodness! Hindi na ako mapakalik kanina sa trabaho. Akala ko darating ako dito na parang may nangyaring dilubyo. Pero, ate, totoo bang sinabi ni Kuya Bert? Alam mo, kahit ako, hindi rin ako makapaniwala. Para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan kanina. Isa lang ang ibig sabihin nito. Napalaki natin na maayos si Makmak. Alam mo, kuya, yung man takot ko na baka kamuhian niya tayong lahat. Napawi kanina na sabihin niyang matagal niya nang alam ang totoo. Ay, salamat sa Panginoon. Dininig niya ang prayers ko. Kahit bira lang ako manalangin. Tita! Mark! Andito ka na pala? Yes! Oo, I'm here. Pa! Di pa ba tayo kakain? Gutom na ako eh. Oo, kakain na tayo. Oh, umiiyak ka na naman? Hindi. Tita. Kanina pa yan umiiyak si Mame. Ang tawag dyan, tears of joy. Ma. Kanina umiiyak. Oh. Ayan. Yakap mo kasi. Lalo tuloy na iyak. Mabaho kaya ka eh. Bagong ligo ako ha. Ay, nako. Tara na nga kayo, nagugutom na rin ako. Kumain na tayo. Tara na ma, kumain na tayo. Oo na. I love you ma. I love you forever and ever. Ilang taon na nakakalipas mula na mangyari yun. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko lahat. At yun ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Doon ko napatunayang hindi pala ako nagkulang sa anak ko. Naramdaman niya ang pagmamahal namin sa kanya. Kaya hindi siya natinag kahit ng pinakamasakit na katotohanan ang kanyang nalaman. Ako po si Adelaida. At ito ang aking buhay. Madalas, ang mga alalahanin natin ay lumalaki at nagiging higante habang ito ay patuloy nating tinatakasan. Ngunit kapag hinarap natin ito ng buong tapang, malalaman nating nasa isip lang pala natin ang lahat. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Adelaida.
Naglapat na angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kwento ng isang dalagang binging-bingi sa abuso ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng matatalim na salita. Siya ay si Jade. Kailangan matapos ko tong pagre-review ko. May exam kami bukas. Ay, ala! Bakit namatay ang ilaw? Nag-review pa ako. Jane, in-off ko ang ilaw. Alas 12 at bukas pa ang ilaw? Ha? Akala mo ba malaki magpadala ng pera ang ama mo? At nag-aaksaya ka ng kuryente? Lola, nagre-review po ako dahil may exam kami bukas. Bakit nangangatwiran ka pa? Sinungaling ka talagang bata ka. Napakahaba ng araw, wala kang ginawa. Hoy, huwag na huwag mong bubuksan yung ilaw na yan, ha? At malilintikan ka sa akin. Ano ba yan? Paano yan? Flashlight na naman ang kasangga ko nito. Hindi pa niya naisip. Alas 8 na ako nakauwi. Naglinis pa ako ng bahay. Naghugas pa ng pinagkainan. At nagpahinga. Ay, talagang ngayon pa lang ako makakapag-review. Jade, mga damit mo yan, hindi ba? Oh, Tingnan mo, pinagtatap mo ng lola mo dito sa labas. Saan ka ba galing? galing po ako ng school. Puro kasi kami production ngayon eh. Teka lang po ah. Oh, naririyan ka na pala. Ayan. Ayan ang mga damit mo na ubod ng baho at nilalamok na sa kwarto. Hindi mo man lang malabhan? Aba, mahiya ka naman. Babae mong tao, salaula ka. Lola naman. Oh, Bakit yun naman tinapo dito sa labas ng bahay? Nakakahiya naman, ang daming nakakita. Pati yung mga panloob ko nandito. kasi lumalaki kang tamad. Ultimo damit mo, hindi mo masikaso? At ngayon ka lang umuwi. Tapos sinasagot-sagot mo pa ako? Busy po ako sa shooting. Bisi-bisi. Hindi ko lang po masikaso, pero lalabang ko naman po mga yan. Hindi niyo naman ako kailangan ipahiya. Aba, narinig niyo yan? Ha? Narinig niyo yan? Concern lang naman ako sa kanya. Aba, pinagsasagot pa ako ng sutil na batang to. Hindi niyo naman dapat pinapahiya yung bata. Sige! Magkampi-kampihan kayo! Sabihin yung mali ang pagpapalaki ko sa batang to! Jade, come on! Punta ka na sa dibo ko. Tapos na yung Hell Week natin. Let's enjoy. Most of our classmates will be there. Oh, Elise, gustuhin ko man. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? 18 anyos na ako, pero hindi ko pa rin magawa magkaroon ng kasintahan o kaya bumarkada man lang. Kasi lagi yung kinakadlangan ng lola ko. Pinapagalitan pa ako kaya siya mabubuntis, malanti, at hindi makakatapos ng pag-aaral. Alam mo, naiisip ko, dahil sa matanda na si lola mo, kaya nagagawa niya yon. But you know, my lola's not like that. She's the gentlest woman at her age, ha? Plus, nakakasabay siya sa aming mga apo niya. She aged gracefully. Tagal ko na nga rin nagtitiis eh. Alam ko, mas namang magtanim ng galit. Pero galit na galit ako sa kanya. Walang nakakaintindi kung gaano kasakit yung mga sinasabi niya sa akin. Binibilang ko na nga lang din yung araw kung kailan tayo gagraduate.
para makaluwas agad ako sa Maynila. Gusto ko na siyang layasan. If it cost your peace, you should do something about it. Lahat tayo may karapatang mamuhay ng payapa. At kung sa pag-alis mo sa poder ng lola mo, mas magiging okay ka, ituloy mo. Lalo pa, at diagnosed ka na with anxiety. Elise, ang lungkot-lungkot ko. Dito na nga lang ako sa school at sa bahay niyo nakakahinga. Dahil halos araw-araw na alam ko binubungangaan ng lola ko kahit na simpleng bagay. Ayoko na. Lumalaban na lang ako para kay Papa. Jade, lagi mong tatandaan, nandito kami. Our house is always open for you. Ang tahanan dapat magpapatahan sa'yo. Hindi maglalagay ng luha sa mga pisngi mo. Halika nga dito. Power hug na nga, no? Oh, sige na. Kahit di ka na makapunta sa birthday ko, ha? Huwag ka na lang magpapalipas ng kain. Kumain ka lagi kahit malungkot ka. Oo. Salamat, Elisa. Pasensya ka na. Hoy! Linisin mo yung lababo! Napakasalaula mo at diyan ka pa nagmumumog! Ilinis ko na po, Lola. Puro ka kasalaulaan! Matalinong tanga! Sa eskwelahan ka lang magaling! Ano po bang pinupunto nyo? Nagmumog lang ako, may nasabi na kayo agad na masakit sa akin. O ba't Taputin niyo nga ako. Galit ba kayo sa akin? sumasagot ka pa? Totoo naman, di ba? May galit kayo sa akin dahil kahit simpleng bagay lang pinalalaki nyo. Araw-araw na lang, kahit sa mga kapitbahay natin, sinisiraan yung sarili nyo nga po. Pinagkakalat nyo, masama akong tao. Kahit alam naman nating dalawa, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Napakasama ng batang to! Balik ka nga dito! Wala kang respeto sa akin! Nahihirapan ako! Huminga! Halika dito! Halika dito sa tsuhin mo! Ipakita mong totoo mong kulay! Bastos ka! Halika dito! Ano umaga, nagkakamulto kayo. Naka! Aatakihin ako sa batang to, Samuel! Ang puso ko! Diyos ko! Papadayin ako ng batang to! Ako na naman ba may kasalanan? Ako ulit pinagbubutunan nyo? Oh, sumasagot ka pa. Alam naman po nating dalawa kung sino gumagawa ng problema dito. At kung bakit laging mainit ang ulo ng nanay nyo. Ang hindi ko lang maintindihan. Bakit ako pinagbubutunan ng galit? Bastos ka. Buti nga sa'yo! Hindi mo ba naiisip kahit matanda na siya? Siya pa rin ang nag-aasikaso sa inyo. Tama! Intindihin mo, Mama, ha? Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Lumaki siya sa madrasta, minaltrato, at binabarumbado ng suluwis mo. At sinasabi niyo yan sa patatahilan para ako naman ang malatuhin ng nanay nyo. Ha? Kahit kailan ba tinanong niyo ako kung ayos na ba sa akin kung paano niya ako pakitunguhan? Ha? Ang dibdib ko! Basta ka palang nagmamalaki ka na. Paano pa kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pera? Wala kang utang na loob. Kahit nung nawala yung pera niya, ako pinagbibintangan nyo. Kahit alam niyo si Tito Luis yung kumuha nun. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko gusto yung ganitong klase ng buhay. Kaya ka lumayas ka sa bahay nito. Hindi ka namin kailangan dito. Lumayas ka! Jade! Look at you! 2 days ka na hindi kumakain. Are you sure you're taking your meds? Your anxiety kicks in again. Ang gula ng kwarto mo. Hindi ka pa naliligo. I'm sorry, Elise. Gusto ko muna mapag-isa. Okay, Jade. Nasa baba lang ako if you need something, okay?
Hello? Hello, anak. Nasaan ka? Hindi ka na umuwi. Naglayas ka daw. Pa, pabor po sa akin na palayasin ako. Matagal ko nang gustong umalis doon. Nasaan ka ba? Okay ka lang ba? Yung gamot mo, anak. Iniinom mo pa ba? Nakilailis po ako. Hindi ako okay. Hindi naging maganda ang dulot nun sa akin. Ang sakit-sakit po. Ayoko nang bumalik doon. Mas gusto ko ng tahimik. Hindi pa kita masasamahan dyan. Sa graduation mo pa ako makakauwi. Itawarin mo ako. Hindi ko din gusto ito. Pa, hindi ko kayang intindihin ang nararamdaman ng iba kapalit ang kapayapaan ko. Mas mabuti na sa akin ang lumayo. Pa, pag-uwi mo, lumipat na tayo ng Maynila. Makakahanap agad ako ng trabaho. Naintindihan kita, anak. Pero tandaan mo, na pamilya mo pa ninyo. Lola mo pa rin siya. Hindi magandang pinagdaanan ng Lola Elena mo. Kaya luwakan mo lagi ang iyong pangunawa. Pero pa, alam mo naman na dahil sa araw-araw kong nararanasan kay Lola, kaya ako nagkasakit, hindi ba? Hindi din naman po naging madali ito sa akin. Nahihirapan po ako na mag-aral. Tapos sa bahay palagi akong kinagagalitan. Kahit sa mababaw na dahilan. Lagi siyang gumagawa ng ikagagalit niya sa akin. Anak, may pag-asa pang bumalik. Mapalag ka na kapag magawa ka. Pero ang lola mo, hindi niya naranasan magpagamot. Pinipilit pa rin niyang maging mabuting tao. Kahit may anger issues siya. Anak, sana luwakan mo ang iyong pangunawa. At magpatawad ka. Papa! Narito ang summa cum laude ng Bachelor of Arts in Mass Communication, Jade Austria, para sa kanyang munting talampati. Nagsilbing tahanan ko ang eskwelahan. At ginugol ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral. Para makalimutan ko ang mga masasakit kong naranasan. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Kung ang paglayo ang tanging solusyon upang sa buhay ay di ka bumitiw, huwag kang magdalawang isip na lumayo. Ang pinakamahalaga, huwag mong kalimutang mangarap. Dahil ang iyong pangarap ang kukumbinsi sa'yo na ipagpatuloy ang buhay. Anak, proud ako sa'yo. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Wala yun pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Oh, tumatawag ang lola mo ha. Sandali. Oh, kausapin mo. Hello, Lola? Hello, Jade, Apo. Ay, patawarin mo ko dahil ikaw ang laging nakakagalitan ko. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ko. Ay, congrats nga pala, Apo ko. Lola, sorry din po dahil nagtanim ako ng galit sa inyo. Dapat nga, mas lalo pa kitang inunawa. Maraming salamat po sa pag-aasikaso mo sa akin. O siya, sige na. Eh, nasa na ba kayo ng papa mo? Naghihintay na kami dito ni na Tito Luis at Tito Samuel mo. Magsa-celebrate pa tayo. Eh, ang dami naming inihanda. Wow! O sige po, Lola, pauwi na po kami. Thank you po.
Makapangyarihan daw ang salita. Lahat ng mga bintang, husga, at hinala na narinig ko. Lahat ng iyon nabaliwala sa tagumpay na narating ko ngayon. Isa na akong host sa pangarap kong show. Mapayapa kaming namumuhay ni Papa sa Maynila. Higit sa lahat, pinagpapatuloy ko pa rin ang therapy upang balang araw, hindi ako makasakit ng damdamin ng iba. Makapangyarihan ang salita. Ngunit wala nang mas lalakas pa sa mga salitang binibigkas mo sa iyong sarili. Ako ay may karapatang mamuhay ng payapa. At higit sa lahat, magpatawad. Dahil ang tunay na nagmamahal ay nagpapatawad. At sa pagpapatawad, makakamit ang tunay na kaligayahan. Ako po si Jade. Ito ang aking buhay. Ang sugat ay hindi lamang nakukuha sa pisikal. Ito ay matatamo din sa emosyonal. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga bagay na umuupos sa atin at nag-aalis ng kapayapaan ng ating isipan. Lahat Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na hindi bumitiw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok sa pagkawala sa kanilang piling ng pinakamamahal na ina. Siya ay si Marlina. Ang biglaang pagkamatay ni Inay ang naghatid ng pinakamalaking kalungkutan sa buhay naming magkakapatid. Walang sandaling hindi kami nangungulila sa kanyang pagkawala. At bawat paglipas ng araw, hindi naging madali para sa amin ang magpatuloy sa laban ng buhay. Kuya Drew, tingnan mo oh. Ginitian ako ni Inay. Jessa, patay na si Inay. Kaya wag ka nang kung ano pang sinasabi mo. Lalo ngayon nakaburol na siya. Bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Tingnan mo kasi si Inay para maniwala ka. Ang mabuti pa, matulog ka na lang. Pagod ka na sa kababantay dyan sa kabaong ni Inay. Bumalik ka na lang kapag nakapagpahinga ka na. Sige na, ako na muna magbabantay sa kanya. Ayoko matulog, kuya. Ayokong iwan si Inay. Basta dito lang ako sa tabi niya. Sabi niya kasi sa akin, huwag daw akong aalis sa tabi niya. Ay, o sige, ikaw ang bahala. Ako naman, sasalubungin ko ang mga dumarating na nagikiramay. Diyan ka na muna. Kung sa simula pa lang, sinabi na po sana ni Inay yung mga sintomas na nararamdaman niya. Di kahit papano, maipapagamot pa namin siya sa kahit na saang public hospital. Hindi na po sana umabot po sa stage 4 na naging dahilan ng pagkamatay niya ang colon cancer. Sinadya niyang ilihim sa atin ang sakit niya. Dahil ayaw niya tayo mag-alala. Isa pa rin siguro sa iniisip niya, wala naman tayong itutustos sa kanyang pagpapagamot. Ang sakit-sakit, Jack. Hindi po namin alam kung paano namin makakasanayang mamuhay nang wala na si Inay. Hindi na namin maririnig ang kanyang boses. Hindi na namin madarama ang maiinit niyang yakap kailanman. Oo, alam ko. Dama ko rin ang pagdadalamhati inyong magkakapatid. Wala naman talagang pinakamasakit sa lahat, kundi ang permanenteng pagkakahiwa-hiwalay ng isang pamilya ang dahil sa kamatayan. Si Jessa po ang inaalala ko. Hindi pa niya naiintindihan na permanente ang kamatayan. Kaya paano namin papaliwanag sa kanya? No, patay na nga si Inay. At hindi na babalik pa kahit kailan. Paano namin sasagutin yung mga tanong niya?
na lalo lang magpapabigat sa aming mga kalooban. Teka, parang si Jessa yung umiiyak ngayon na umahabol sa babaeng nakaputi. Paano siyang napunta rito sa istasyon ng tren? Ang layo na nito sa lugar namin. Bakit ba bigla akong kinabahan? Kailangan masundan ko siya. Kailangan maabutan ko bago pa siya tuluyang sumama sa babaeng hinahabol niya. Jessa! Kuya Gerald? Ako nga. Salamat, inabutan kita. Saan ka pa pupunta? At anong ginagawa mo sa lugar na ito? Sinusundan ko kasi si inay eh. Pero bigla na naman siya nawala sa paningin ko. Nakaputi pa nga siyang damit eh. Ang mabuti pa, tara. Ihatid na kita sa inyo. Tiyak na hinahanap ka na ng ate Marlina mo. At nag-aalala na yun sa'yo. Ayoko, Kuya Gerald. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita si inay. Jessa, makinig ka sa akin, ha? Patay na nanay mo. Hindi mo na siya makakasama kahit kailan. Yung babaeng nakaputi na sinusundan mo, kamukha lang niya yun. Bakit ba lahat kayo sinasabi niya patay na si inay? Nakakausap ko nga siya eh. Sabi pa niya sa akin, isasama raw niya ako kahit saan siya pumunta. Kaya diyan ka na, Kuya Gerald. Jessa! Hahanapin ko si Uy! inay. Jessa, saan ka pupunta? Magbalik ka rito! Jessa! Paano kung hindi mo nakita si Jessa sa istasyon ng tren at sa kahabol niya sa nakaputing babae na sinasabi mo, sumabay na rin siya sumakay doon. Sa dami ng istasyon ng hihintuan ng tren, so saan pa namin nahanapin yung kapatid ko, Gerald? Kaya nga, mabuti na lang. Hindi pa ako nakasakay ng tren ng mga oras na yon. Papunta nga kasi ako sa Magallanes Station para pumasok sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Habang dumaraan ng mga araw, hindi na namin alam kung paano paggagabayan si Jessa sa kasalukuyan naming sitwasyon. Mas magiging mahirap sa inyong mga kalooban kung hindi niyo maunawaan ang mga nangyayari. Kahit sa kanyang murang edad, kailangan unti-unti ring maipaliwanag sa kanyang katotohanan ng kamatayan para mas malampasan niya ang pagdadalamhati, Marlina. Pero paano nga? Bawat araw, bawat oras na hindi ko na alam kung paano pa poprotektahan ang kanyang mga nadarama at pangamba. Ha? Anong ibig mong sabihing aalis ka? At ano? Iiwan mo mga anak mo, Kiel? Hindi ko kasi kayang tingnan ang pangungulila nila sa kanilang ina. Naghihirap lang ang kalooban ko. Lalo na kapag nakikita ko silang umiiyak. Kaya sa halip na tulungan mo ang iyong mga anak na iangat ang kanilang mga kalooban, mas gugustuhin mo pang talikuran na lamang sila, ganon? Dahil hahanapin ko rin ang sarili ko, ate. Gulong-gulo na rin ang isip ko mula nung mamatay si Sonia. May mga sandali na gusto ko na rin magpakamatay para matakasan ko na rin ang mga problemang naiwan niya sa aming mag-ama. Bakit? Sa akala mo ba, kapag iniwan mo ang mga anak mo, makapangmumuhay ka ng tahimik sa pupuntahan mo? Na hindi ka guguluhin ang konsensya mo? Dahil bilang isang ama, ikaw ang unang-unang dapat natakbuhan nila sa kanilang kalungkutan. Hayaan mo na ako sa desisyon kong ito, ate. Sa gagawin kong ito, dito lang ako makasusumpong ng kapanatagan. Pero ito ang tandaan mo, Kel. Kailanman, hindi mo matatagpuan ang hinahanap mong kapanatagan sa binubuo mong maling desisyon ngayon. Kaya bago pa sirain ang pagpapasya mong yan ang buhay ng iyong mga anak, huwag mo nang ituloy. Bro, gabi na.
Bakit nandito ka pa sa basketball court? Iniintay ko kasing dumating si ate. Kuya Gerald, Bakit? Saan ba nagpunta ang ate mo? hahanapin daw niya si Itay. Hahanapin ang itay nyo? Oo, Ako, kasi iniwan na kami ni Itay. Kaya sabi ni ate Marlina, hindi raw siya uuwi hanggat hindi niya nakikita si Itay. ang mabuti pa umuwi ka na. Ako na lang ang maghihintay sa ate mo. Pero para makasiguro ko sa kinaroroonan niya, tatawagan ko siya sa cellphone para mapuntahan ko siya saan man lugar siya naroroon. Itay? Merlina, Sino po yung bata na karga-karga niyo? Sino po yung babaeng kasama niyo? sige na, be. Mauna na kayong umuwi. Susunod na lang ako sa inyo. Ipabalot na lang ninyo ang mga tirang pagkain sa counter. Sige na. Sige, akin ang bata. Maiwan na namin kayo. Ngayon niyo sagutin ang tanong ko, Itay. Sino ang batang yun? At ang babaeng kasama niyo kumakain dito sa kantin? Anong kaugnayan niyo sa kanila? Anak kong batang yun. Anak namin ni Delia, ng babaeng nakita mo ngayon kasama ko. Kung ganun, buhay pa ang inay. May relasyon na kayo ng babaeng yun. Oo. Pero ngayong ang patay namin yung ina, may tutuwid ko ng pagkakamali ko kay Delia at sa aming anak. Paano may tutuwid? Samantalang kami naman ang tinalikuran niyo. Naririnig niyo ba ang sarili niyo, Itay? Sa ginawa niyo, 3 kaluluwa naman ang isinakripisyo ninyo. Matagal ding panahong nagtiis si Delia. Samantalang itinatago ko sa inyong ina ang aming relasyon. Ngayon, maibibigay ko na sa kanila ng anak ko lahat ng atensyon ko at panahon. Nangako akong hindi ko na sila iiwan kailanman. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na marinig mula sa inyong mga salitang yan. Buong pag-aakala namin magkakapatid. Sa pagkawala ni inay, kayo ang sasandalan namin sa mga sandali ng aming kapighatian. Matagal ko na rin namang iniukol sa inyong buhay ko. Malalaki na kayo. Kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong mga paa. Huwag niyo na akong asahan. Lalayo na rin kami ni Delia. Kaya, baka nga, ito na maging huling pagkikita natin, Merlina. Napakasakit ng ginawa nung ito sa aming magkakapatid, Itay. Pero wala naman kami magagawa kundi irespeto ang desisyon niyo. Huwag po kayo mag-alala. Isasama pa rin namin kayo sa aming mga panalangin. Pati ako, napaglalangan ng tatay niyo sa mga kasinungalingan niya. At ang hindi pa katanggap-tanggap, ginawa pa kayong dahilan ng mga kahinaan niya. Siguro po, kailangan na lang naming harapin magkakapatid ang mga nangyayari sa aming buhay na hindi namin makokontrol siya. Para makapagpatuloy na rin po kaming makapamuhay ng maayos na magkakapatid. Sa akin, ang mahalaga nitong mga nakaraan ay nagiging normal na ang mga kilos ni Jessa. Unti-unti na niyang natatanggap ang pagkamatay ng inyong ina. Tuwing hapon kasi, isinasama ko siya magsimba. Sabi ko, sa mga panalangin niya sabihin, ang lahat ang gusto niyang sabihin sa inyong ina. Maraming salamat po, Chang. Sa pamamagitan niyo, nagiging madali rin sa amin ang pagharap sa mga problema. Hindi ko kayo pababayaang magkakapatid, Narlina. Dahil nung nabubuhay pa ang inyong ina, kami ang nagturing yung mas magkapatid.
Hindi niya ako pinabayaan sa maraming bagay. Minahal niya ako bilang isang nakatatanda niyang kapatid. Ang lagi ko rin pong dasal, sana patnubayan pa po ng Diyos ang aming mga pananaw sa buhay. Nang sa ganon, magkaroon ng kabuluhan ang mga pangarap naming magkakapatid. Dahil hindi po ako nawawala ng pag-asa sa hinaharap. Sa pamamagitan na rin ng aming mga pagsisikap na makaagapay sa agos ng buhay, unti-unti naming naibalik sa normal ang sitwasyon naming magkakapatid. Sa ngayon, isa na akong regular line cook sa pinapansukan kong malaking restaurant na pinagrekomendahan sa akin ni Gerald. Sina Drew at Jessa, ini-enjoy nila ang kanilang modular schooling, kasabay ng iba pa nilang mga pangarap. At si Itay, hinayaan na namin siya sa kanyang kaligayahan. Samantalang, pinagdarasal pa rin namin ang para sa kanyang kabutihan. Ako si Marlina. Ito ang aking buhay. Puno ng pagsubok ang buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na tinatahak at dumadaan sa iba't ibang yugto ng mga suliranin na kung minsan ay dapat nating pagdaanan patungo sa katiyakan ng ating mga layunin. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Marlina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Jack. Isa akong lalaking nagsusumikap sa buhay para patunayan na handa na akong akuin ng buong responsibilidad para magtayo ng isang pamilya. Pero hindi naniniwala ang mga magulang ng babaeng nais ko mapangasawa. Para daw kasing imposibleng umasenso ang isang katulad ko na pedicab driver. Pakinggan ninyo ang aking buhay. Jack, akala ko hindi ka na darating eh. Pasensya ka na kung nahuli ako ah. May hinatid pa kasi akong pasahero kanina dun sa Marulas. Ikaw, tumakas ka ba sa mama mo? Hindi. Nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Pero ang sabi ko, pupunta ako kina Doray sa Tanejeros. Saan ba tayo pupunta, Jack? At pinagsuot mo pa ako ng puting outfit. Kala tuloy ng mga nakakasalubong ko, nurse ako eh. Pupunta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo? Bakit naman tayo pupunta dun? Magpapakasal na tayong dalawa. Ano? Ay, seryoso ka, Jack? Paano yung mga magulang ko? Secret marriage ang gagawin natin. Hindi malalaman ng mga magulang mo na kasal na tayo. Pero sakaling malaman man nila ang totoo, hindi na nila tayo mapaghihiwalay. Walang sino man ang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Ano? Sige, Jack. Pumapayag na ako. Bakit ngayon ka lang, ha, Josie? Saan ka galing? Inabot ka ng ganitong oras.
Hindi ba po sabi ko sa inyo, pupunta po ako kina Doray? Pumunta ka din ng alas 3, sina Dorette Menchu dito. Hinahanap ka. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Si Jack. Ano po kasi? Anong ginawa niyo ng lalaking yun, ha? Saan kayo nagpupunta? Ginabi ka ng uwi. Hindi ko naman po kasama si Jack. Maniwala po kayo sa akin. Kilala kita, Josie. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Anak naman, kailan ka matitigil sa kahibangan mo dyan sa lalaking yan? Kaya ka ba niyang buhayin? Sakaling siya ang pinili mo? Mabibigyan ka kaya niya ng magandang buhay? Sa pagkakaalam ko, nakikipasada lang yan ng pedicab. Tapos, sa itsura niya, huwag mong sabihin sa akin na hindi siya adik. Naku, naman, Josie, oo? Mahal ko po si Jack. Yan pagmamahal mo sa hindi tamang lalaki ang magpapahamak sa'yo. Josie, hindi kita pinipigilang magmahal. Pero sa tamang lalaki naman. At naniniwala ako na hindi si Jack ang tamang lalaki para sa'yo. Kumusta na ang asawa ko? Heto, ayos naman. Ikaw? Eto, namimiss ka. Kaya ako pumunta dito kahit 10 oras ng gabi. 3 gabi na pala tayong kasal, no? Dapat, nag-honeymoon na tayo ngayon. Kaso, Huwag kang mag-alala, Jack. Mag-honeymoon din tayo sa tamang panahon. paano kaya kung ipagtapat na natin sa mga magulang mo na kasal na tayo? Ikaw, handa ka na bang harapin ang mga magulang ko? Lalo na si Mama? Sige, Josie. Haharapin ko na sila. Kailangang malaman nilang kasal na tayo. Papatunayan ko sa kanila na kaya kitang panindigan. O, Josie, ano ba pag-uusapan natin? Dinala mo pa yung asungot na yun sa pamamahay ko. Ma, kasi may aaminin po kami ni Jack sa inyo. Aling Marta, kami po ni Josie... Magkarelasyon. Oo, alam ko na yon. Kaya nga, Jack, hiwalayan mo ng anak ko. Hindi po pwede. Kasi Oo. Ay, Magbibigkasan lamang ba tayo ng mga letra, ha? Diretsuhin nyo na nga ako. Ano ba kasi, ha? kasal na po kami ni Josie. Opo, Ma. Nung 1 buwan pa po kami nagpakasal sa West. Ganon. Hindi po kayo galit? Hindi. Hindi ako galit. Talaga po? Ay, oo. Naku, hindi ako galit. Kasi napakabuti mong anak. Teka, ha? May kukunin lamang ako sa kusina. Babalikan ko kayo, ha? Ang bilis namang pumayag ng mama mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Oo, Ma. Ibig sabihin, approve ka na kay Mama. Ano nga, probe? Ma? Aling Marta naman, ibaba niyo yan. Sino may sabi sa inyo na approve ako sa'yo, ha? Hayop ka, lalaki ka. Ito! Akong pigilan, Josie! Tatanggal ko lang ng laman-laman sa raulong lalaking to! Lumayas ka! Lumayas! Kaso ng bahay ko! Layas! Layas! At ayoko makita pa yung magbumukha mo sa bahay ko! Hayop ka! Layas! O, Jack, uwi ka pa. Kala ko hindi ka na babalik eh. Ay, kayo naman, ma. Sino may sabi sa'yo na tawagin mo akong mama? Oh, yung kinita mo. Nasaan? Akin na. Eto po. Aba, malaki ito. Huh, magaling. Tsaka, meron po pala akong pasalubong sa inyo ni Josie. Eto po. Sapin-sapin? Alam mo,
paborito ko, ha? Na ikwento po kasi sa ni Josie na mahilig po kayo sa mga kakanin. Sige, halika. Pumasok ka na doon sa loob. Nakahanda na rin yung pagkain mo doon sa mesa. Maaga na naman. Ay, maglilinis na naman ako ng buong bahay, tapos maglalaba. Uy, sandali. Malinis na ang bahay. Nakahain na rin yung agahan. Ay, sino kaya gumawa nito? Aling Marta, kumain na po kayo. Aba, sino naghanda nitong agahan? Ako po. Talaga? Opo, maaga po kasi ang pasok ni Josie ngayon sa factory. Kaya wala na po siyang oras para magluto ng agahan. At ikaw rin ang naglinis nitong bahay? Opo. Tapos, naglinis na rin po ako doon sa bakuran. Tsaka, naglaba na rin po ako. Talaga? Ibig sabihin, wala na pala akong gagawin ngayon? Opo, wala na po. Wow, ang sipag mo. Anong oras ka nga pala nagising? 3:00 ng madaling araw pa po. Tiyak na pagod ka. Kumain ka na ba? Tapos na po. O sige, magpahinga ka muna kahit 1 oras bago ka mamasada ng pedicab. Salamat, Jack, ha? Wala po yun. Wow, sipag naman ng asawa ko. Baka naman mapagod ka ng sobra niyan. Ako? Mapapagod? Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya to ng katawan ko. Alam mo, Jack, natutuwa sa'yo si Mama. Masipag ka raw kasi, at saka magalang. Kahit na sinisimangutan ka niya. Gusto ko kasing mabago ang impresyon niya sa akin. At saka mapatunayan na rin na karapat-dapat ako maging asawa mo. Ano, Marta? Kumusta naman yung manugang mo si Jack? Ba, ayun. Masipag naman. Mabait, magalang. At saka madiskarte sa buhay. Oo. Oo. Nakita ko naman na ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Josie. Ay, Mare, nagkamali ako sa panghuhusga ko sa kanya. Ibig ba sabihin niya, boto ka na sa kanya? Oo. Oo. Gusto ko na si Jack para kay Josie. Dahil kumbinsido na ako na nasa mabuting kamay ang aking anak. Wow! Himala! Anong nakain ninyong dalawa't magkasundo na kayo? Ko naman, Josie, oh. Bakit? Wala na bang pag-asa na magkasundo kami ni Jack? Hindi, pero kasi naninibago lang ako. Nakita ko naman na mabuting taong asawa mo. Kaya sa maniwala ka sa o hindi, hindi na ako tututol pa sa inyo. Tama ang mama mo. Ayos na ang lahat sa amin. Siya nga pala, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun, mahal? Titigil na ako sa pagpipedicab. Ha? Bakit naman? May naipon na po kasi akong pera para makapagtayo ng maliit na negosyo. Mas mainam kasi yon para kumita ng malaki. At para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at magiging anak namin. O ano bang negosyo yung balak mo, mahal? Yung simple lang. Bali, magtitinda tayo ng fishball, squidball, kwek-kwek, isaw at saka calamares. Yung isa kong kakilala, binibenta na yung food cart niya. Bala ko yung bilhin, gamit yung naipon kong pera. Mas malaki ang kikitain ko doon kaysa sa pagpipedicab ko kapag nagkataon. Naku, maganda yung naisip mo. Sabihin mo sa akin kung paano ka makakatulong. Magtutulungan tayong dalawa na itaguyod yung naisip mong negosyo. Basta ako, buo ang suporta ko sa inyong dalawa. At handa rin akong tumulong sa inyo. Maraming salamat po, Ma.
Sana magtagumpay yung binabala kong negosyo. Magtatagumpay kayong dalawa. Basta maging positibo lang kayo sa buhay nyo. Tumigil din ako sa pagpepedicab. At sa halip, ay nagtinda ako ng mga pagkain gamit ang food cart. Nagbebenta kami sa tapat ng isang pampublikong eskwelahan. Maganda naman ang kita at nasusustentuhan naman nito ang pangangailangan ng aking pamilya. At nakakapag-abot pa ako sa aking paboritong biyanan. Hindi naman malaki ang aking negosyo, pero masaya kami dahil patuloy ang pagbuhos ng biyaya sa aming pamilya. Ako si Jack at ito ang aking buhay. Totoo na sa pagsisikap ay unti-unting aasenso ang iyong buhay. Pagtiwala ka lamang sa iyong sarili at higit sa lahat, huwag makalilimot na magpasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng biyaya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Jack. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Choleng. Hindi madali ang maging natay. Nanay at tatay sa 3 anak na lalaki. At itong nadama ko nang pumanaw ang aking asawa. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. James? Ikaw na ba yan? Nay, may kasama po ako. Oh, sino yan? Ako po si Edith, Nanay Choleng. Nanay Choleng? Asawa ko na po siya, Nay. Nagpakasal na po kami sa West. Nag-asawa ka nang hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Pasensya na kayo. Buntis na si Edith. En layo nitong atin doon sa Maynila eh. Kaya ang ginawa namin, nagpakasal na kami bago pumarito. At magkakaanak na pala kayo? Opo, Nanay. Magkakaapo na po kayo. Ay, Diyos. Ang problema, Nay, wala po akong trabaho ngayon. Natapos na po ang kontrata ko sa pinapasukan ko, kaya naisip ko, dito na muna po kami. Sige. Sige, lumito kayo. At dito ka na rin sa probinsya natin maghanap ng trabaho. Pambihira naman si James, oh. Hindi na nga nakatulong dito. Nagdala pa ng dagdag palamunin. Oh, nagsalita, nakakatulong. Hoy Mark, kahit nagbibisyo ako, pera ko naman ang ginagamit ko. Kita ko yun sa pamamasada ng tricycle. Oo, pero mali pa rin yun, George. Dahil ikasisira ng buhay mo ang bisyo mo. Nay, gusto ko lang naman maging happy. Ang hirap yatang mamasada ng tricycle maghapon. Kaya tama lang na mag-relax naman ako. Masama sa katawan ng droga, anak. Masama sa utak. Nay naman eh. Kunti lang naman ang binabata ko. Tama si Inay, Kuya George. Saka paano kung mahuli kayo ng mga pulis? Eh di kulong ka. Hoy, ikaw huwag ka nang sumali sa pagsisermon sa akin ni Inay. Suntukin kita dyan eh. Ikaw lang naman inaalala ko, Kuya eh. Ano ba kayo? Pero kung ayaw mo, di okay. Nay, pengi naman ng 100 oh. Eh basketball kami ng tropa ko ngayon eh. Siyempre, kailangan ko ng baon.
Ang galing mo, Manermon. Pabigat ka rin kay inay. Pwede ba tumigil na nga kayo? Mas matutuwa ako kung lahat kayo magbabago at magkakaroon ng direksyon ng buhay. Itong bayad ko sa kinyo kung mga balot, tsaka itlog na maalat, Choleng. Choleng! Oh? Ano ka mo, Leonie? Taong ito, oh. Sabi ko, ito yung bayad ko. Siya kinuha kong balot at itlog na maalat. Ay, salamat. Pasensya ka na sana, ha? Kasi hindi ko agad napansin. May iniisip lang kasi ako, eh. Nako, ay alam ko na. Yung mga anak mo, no? Ay, nalulungkot lang ako. Dahil kahit nasa hustong edad na sila, wala pa rin direksyon ang kanilang mga buhay. Si George ko na panganay, may bisyo. Si James naman, wala ngang bisyo. Pero nag-asawa naman ang hindi malaman nagpapaalam sa akin. Itong si Mark, kusang huminto sa pag-aaral. Mas gusto pa yung makibarkada. Pare-pareho sila na para bang hindi pinahalagan yung mga pagsisikap ko. Pambihira din naman yung mga anak mo. Ay, buti na nga lang at kumikita ka doon sa pagtitinda mo ng balot at itlog na maalat. May pensyong ka rin tinatanggap. Buhat doon sa bumanang mga asawa. Oo. Hindi rin kami umuupa ng bahay. Pero alam mo kung wala ang latang yun, ako, Jack, gutom kami. Wala namang isa sa kanila na nakakatulong na sa akin, eh. Gusto ko sana makita na kahit matanda na ako, nasa maayos naman silang kalagayan. Yun naman ang ligaya nating mga magulang, di ba? Yung bang kahit mawala na tayo, maiiwan nating maayos ang buhay ng ating mga anak. Kaso, kailan pa kaya mangyayari yun sa mga anak ko, Leonie? Huwag ka mawala na pag-asa, Choleng. Ay, sabi nga, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Kaya wag may suko yung mga anak mo. Patuloy kang tumalangin para sa kanila. Tandaan mo, walang imposible sa kanya. Ay, Choleng. Umalis na po ba si James? Oo, Edith. Hindi ka na nga niya ginising. Pupuntahan daw niya yung ina-applyan niyang trabaho. Sana naman matanggap na siya. Sana nga. At pag may trabaho na si James, sikapin niyo makaipon. Para sa panganganak mo. Wala, sige, kumain ka na. Nakaluto na ako ng agahan. Oo. Nay? Maglalaba po ba kayo ngayon? Ay, oo. Marami-rami na rin tumadamit kong labahin, Pakilaba na rin po yung mga damit namin. Masama po kasi yung pakiramdam ko, Dinig na dinig ko, Kuya James. Inutusan ni Ate Edith si Inay na labhan ang mga damit nyo. Si Inay naman, nilabhan. Hindi tama ang ginawa ng asawa mo, Tol, ha? Ipagpalagay na nating masama ang pakiramdam niya. Ay, huwag siya maglaba ngayon. Sa ibang araw niya gawin. Hindi yung gagawin niyang utusan ng nanay natin. Oo. Kuya, Mark, hindi ko alam ang ginawa ni Edith. Kaya nga sinabi ko sa'yo, Kuya. Para pagsabihan mo si ate. Para wag na niyang ulitin yun. Pambira, hindi na nga tayo makatulong kay Ermat. Gagawin pa nating alila. Ay, huwag naman sanang ganon. Hindi tama yun, Edith. Masama nga ang pakiramdam ko. Hindi maglaba ka pag ayos na ang pakiramdam mo. Hindi yung ipalalaba mo kay Inay yung mga damit natin. Pinahiya mo ako sa mga kapatid ko, Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Ano pala yung magandang balita mo? Natanggap na ako sa trabaho. Ha? At bukas, magsisimula na ako. Ay, salamat naman. Sa sweldo ko, simulan na natin ang pag-iipon. Ayoko naman na lagi na lang tayong umasa kay Inay. Lalo na ngayong magkakaanak na tayo.
Natuwa ako na marinig ko ang pag-uusap ni na James at Eddie. Doon ko nadama, may pagpapahalaga rin pala sa akin ang aking mga anak. Mga rin hindi lang nila maipakita sa iyo yung pagpapahalaga. Dahil nadadalig sila ng kahinaan na siyang mahadlang sa kanila sa pagtahak sa matuwid na landas ng buhay. Tama ka, Leonie. Kaya sisikapin kong alalayan ang aking mga anak para mapagtagumpayan nilang iwan ang kanilang mga kahinaan. Nay! 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 Mike! Nay! Oh, Nay! nandito ako sa kusina! Nay! 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 Si Kuya George po! Bakit? Ano nangyari sa kuya mo? Hinuli po ng mga pulis! Ha? Oo! Nakuha sa kanyang ilang gramo ng shabu! George! Anak ko! Inay, patawad po. Hindi ako nakinig sa inyo. Eto, narito ako ngayon sa kulungan. Parang hindi ko makakaya makita ka nakakulong dito. Nadudurog ang puso ko, anak. Patawad po. Ang laki ko na, pero binigyan ko pa kayo ng problema at sama ng loob. Susubukan kong gumawa ng paraan, anak, para makalaya ka. Maraming salamat po. Pero sakaling hindi kayo magtagumpay, hindi po ako magdaramdam, Inay. Dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Anak, magpakabait ka rito, ha? At hihintayin namin ang paglaya mo. Nay! May pasalubong po ako sa inyo. Ang paborito niyong pansit. Eto, may kasama rin po itong mainit na pandesal. Abay, himala! Oh, ano ba okasyon? Wala namang merong birthday. Gusto ko po, sabay-sabay tayong magmerienda ni na Kuya James at Ate Edith. Bakit nga, Mark? Ano ba meron? Nay, pumasa ako sa scholarship test ng isang vocational school dito sa atin. Ibig sabihin? Opo, Nay. Mag-aaral na uli ako. At wala po kayong gagastusin. Libre po ang matrikula ko doon. Diyos ko, salamat naman. Naisip mo mag-aaral uli. May part-time job na rin po ako. At doon ko naman kukunin ang baon ko sa pagpasok. Pero anak, baka mahirapan ka. Mag-aaral ka habang nagtatrabaho. Kaya ko yun, Nay. Ayoko na pong mahirapan pa kayo eh. Ang gusto ko, habang kapiling pa namin kayo, makita niyong inaayos ko na ang buhay ko. Nung makulong si Kuya George, nataon ako, Nay. Sabi ko sa sarili ko, ilalagay ko na sa tama ang buhay ko. Happy birthday to you. Maraming salamat, James. Happy Mark. birthday, Nay. Happy birthday po, Nay. Salamat. Nay, nagpaluto po ako ng spaghetti. Ako naman po, cake. Si Eddie po ang gumawa ng juice. At ito po ang pagsasaluhan natin ngayong birthday nyo. Salamat, mga anak. Pero isa na lang ang kulang ngayong birthday ko. Ang Kuya George niyo. Tagal na rin siya nakakulong, pero hindi pa rin nakakalaya. Mas masaya sana kung narito ang kuya niyo. Narito na rin po ako, Inay. Oh, Diyos ko! Happy birthday po. George! Kuya! George, anak! Ikaw nga! Nakalaya na po ako, Inay. At ngayon, handa nang magbagong buhay. Yan ang simula na muling panunumbalik ng kaligayahan ko.
Dahil muli ko nakapiling ang aking mga anak. Mahirap man ang maging isang ina at ama. Hindi ko yung pinagsisisihan. Dahil ngayon, nadarama ko na ang kahalagahan ko sa aking mga anak. At nasa maayos na rin silang kalagayan. Ako si Choleng, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Choleng. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng naging mapagmalaki sa kanyang mga magulang. Siya ay si Myla. Napakabait ng aking mga magulang. Sa tuwing madala pa ako, sila ang tumutulong sa akin bumangon. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila, kaya madalas akong magkamali. Handa na ang hapunan, Myla. O tayo na kumain. Wala na kayo, Nay. Wala akong gana. O at bakit wala kang gana? Dahil napagsabihan ka ng tatay mo, kaya naiinis ka. Hirap naman kasi sa kanya eh. Nangahatol agad. Hindi pa naman niya lubos na kilala si Walden. Anak, binangangaralan ka lamang ng tatay mo. Dahil ayaw niyang madapa ka sa pangatlong pagkakataon. Magkakaiba po ang mga lalaki. Iba si Walden sa dalawang lalaking una ko sinamahan. Myla, huwag mo sabihin gusto mong sumama sa lalaking yon. Mabuti nga hindi ka nagbuntis sa dalawang mong unang sinamahan eh. Makinig ka naman sana sa amin, anak. Ingatan mo naman ang iyong sarili. Ang bihira talaga, sermon na naman. Oo, mag-iingat na ako. Dito ka susunduin ng jowa mo? Bakit detach? Para hindi ako masermonan ni na inay at itay. Sige na naman, Rico. Pumayag ka na. Rika is my name, ano? Kasin kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin knows ang gusto kong tawag mo sa akin. Nga pala, Rika. Sige na, pumayag ka na. Umiiwas lang naman ako makagalitan sa bahay eh. Kasi nabibingin na ako sa kanila. Ikaw talaga. Alam mo, nagmamalasakit lang sa'yo sina Chong at Chang. Dahil twice ka nang nagkamali. Twice ka pang nakipag-live-in and then, bigo ka pa rin. Hindi na mangyayari uli yun. Sure ka? Oo naman. Dahil mayaman si Walden at mahal na mahal ako. Kung ganun, balak mo nang makisama sa lalaki yun. Paano naman sila Chanelia at si Joming? Di bahala sila. Kaya naman nila eh. At bahala na rin ako sa buhay ko. Wow! Ang ganda nitong apartment na kinuha mo sa akin, Walden. Lalo na itong kwarto natin. Siyempre, hindi kita ititira sa pangit na lugar. Patay na patay yata ako sa iyo. Talaga? Naman. Totoo yan, Oo. Kasi, di ba sabi ko naman sa'yo,
2 beses na ako nasaktan. Umuwi ako luhaan sa mga magulang ko. Iba na ngayon. Hindi ka na uuwing luhaan sa kanila dahil hindi kita sasaktan. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Kaya nga kita tinira sa malayo eh. Para hindi niya malaman. O ano, Rika? May balita ka na ba tungkol sa iyong pinsan? Wala pa rin ho, Chanelia. At hindi pa naman po siya tumatawag sa akin. Kung batang yun talaga. Ilang beses nang nabigo, mapusok pa rin. At kapag wala pa pangaralan nagagalit pa. Tinawagan niyo na po ba siya? Oo. Pero hindi na makontak yung number niya. Naku! Baka nagpalit siya ng SIM card. Talagang iniiwasan niya tayong lahat. Ang inaalala ko, baka mas grabe ang mangyari sa kanya ngayon kaysa noong mga nakaraan niyang pakikipag-live-in. Chong, sana huwag naman po. Kung sakaling mangyari yun, wala na tayo magagawa. Siya ang naghanap ng kanyang kapalaran. Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Bruha ka! Bakit daw ka lang nag-call? Tinatawagan kita. Ayaw na makontak ng city mo eh. Punta kasi kami ni Warden sa Boracay. Sa linggo kami roon. Yung ganda pala doon, oh. Hindi nakakasawa. Tapos, nagbagyo din kami. 1 linggo din kami doon. Ito talaga ha? Alam mo, alala sa'yo sila Chang at Chong. Di na ako babalik doon. Myla! Maligaya na ako sa buhay ko rito kay Walden. Yun nalang sabihin mo sa kanila. At huwag na rin kamo nila akong tawagan. Pinsan, matanda na sila. Kailangan ka nila. Alam mo naman, ikaw lang ang anak nila. Oo, kaya nila yun. Tsaka, hindi ko rin obligasyon batayan sila habang buhay. May sarili din akong buhay, ano? Ano? Walden, matatagal ka bago makabalik dito. Oo, Myla. Bakit? Nakakahalata na si Merced. Miss ko. Mahirap na. Ayoko malaman niya kung saan kita ibinabahay. Baka iskandaluhin ka niya. Sana kasi walayan mo na. Para dito ka na lang sa akin. Hindi maaari. Siya may pera eh. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Ha? Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Pero huwag ka mag-alala. Iiwanan kita ng panggastos para may magamit ka habang wala ako. Chanelia, may sakit ho pala si Chong. Oo, Rico. Nirarayuma siya. Hindi nga makatayo eh. Pareho pa kaming may nararamdaman. Pareho kami inuupo. Ay, ito ang hirap na kayong dalawa lang eh. Lalo na kapag pareho kayong may sakit. Wala naman kami magagawa. Kinalimutan na kami ng pinsan mo. Siguro, dahil yun sa hindi niya na kami kailangan. Kung malapit lang ho dito ang tinitirahan ko, lagi ko po kayong pupuntahan. Ang usok naman. Ang init pa. Kaya siguro ako nagising. Buti pa inom muna ako ng tubig para mawala ang pag-ubo ko. May apoy daw. Masilip ka. Natayo ako dito. Rico, sakit sa lalamon. Jobing! Jobing! Minsan Jobing! Sunog! Jobing! Ba't pausok? Sunog! Kailangan makalabas tayo dito.
Sino sila? Ikaw ba si Myra? Oo, ako nga. Bakit? Paano niyo ako nakilala? Dahil ako lang naman ang asawa ni Walden. At ikaw naman ang umuubos ng aking salapi. Wala dito si Walden. Siya pagsabihan mo. Hindi dadami ang mga wasak. Ang mga agaw. Ang dapat sa iyo, turuan ng leksyon. Anong gagawin mo? Ibubuhos ko lang man sa iyo to. Mukha ko! Nang matanggap ko ang tawag ng doktor na pinakiusapan mo, nagpunta agad ako dito sa ospital. Rika, pangit na ako. Dahil sa binuhos na asido sa akin ng asawa ni Walden. Nilalambot ako sa sinapit mo, pinsan. Pero pasalamat ka pa rin. Dahil buhay ka pa. At hindi ka nabulag. Wala na ako ngayon may pagmamalaki. Wala na. Sana pala noon pa, hinawalayan ko na si Walden. Ay, yun talagang hirap eh. Laging nasa huli ang pagsisisi. Pati si Nainay at Itay, dahil sa pagmamahal ko kay Walden. Tama ka. Minsan, kumusta na sila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Magpagaling ka ha. At kapag kaya mo na, sasamahan kita sa kanila. Sa kanila. Bakit dito tayo sa sementeryo nagpunta? Sino pupuntahan natin dito? Myla, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Narito na ngayon sina at Chong. Ha? Hindi kita maintindihan. Bakit naman sila mapupunta dito? Hindi naman dito bahay namin. Nagkaroon kasi ng sunog sa lugar nyo. At nadamay ang bahay nyo. Ha? Hindi. Hindi na nila nakayanang lumabas sa bahay nyo eh. Dahil nga, nung panahong yun, pareha silang may sakit. Kaya, nakulong sila at namatay. Ay! Kasalanan ko to. Hindi kayo makakukulong sa sunog na yun kung kasama niyo lang ako. Patawarin niyo ako, Inay. Inay. Halos maglupasay ako ng mga sandaling yun. Ngunit alam ko, lumuha man ako ng dugo, hindi maibabalik pa. Ang buhay ni Nainay at Itay, ang aking mga magulang, na laging umaalalay sa akin sa tuwing ako'y madarapa. Ngayon, mag-isa kong binabaka ang lungkot ng pag-iisa. Ako po si Myla. At ito ang aking buhay. Hindi matutumbasan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang. Kaya sana ito ay matutuhang pahalagahan ng kanilang mga anak. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Myla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.